Personal po tayong magtutungo ngayon sa tanggapan ng CSWD, yung City Social Welfare and Development Office ng Taguig City Hall, para idulog yung problema at mabigyan solusyon po o resolusyon itong sinapit ng bata, pati na ho ng kanilang pamilyang nadamay na sa problema. Matapos makinig sa salaysay ni na Joel, Kevin at ni Sarah, nagkaroon na ng desisyon ng CSWD ng Taguig para sa kapakanan ni Sarah. Sa isang shelter muna siya maninirahan para raw masiguro ang kanyang kaligtasan. Meron po tayong batas, yung Republic Act 11596. Ito po yung Anti-Child Marriage Law, kung saan isa po din sa Criminal Act yung cohabitation between two minors. No, ibig sabihin po noon, hindi natin tinotolerate yung ganong situation po. Isa din po sa intervention is i-pull out at ilagay po sa mas safe po na shelter. Tinatanong ng CSWDO ang dalawang bata kung naiintindihan nila ang desisyon at kung bakit bawal silang magsama sa isang bahay. Pansamantala lang naman yung habang inaayos natin. Kasi wala kang sa ngayon dito sa Taguig na ibang matutuluyan din. Okay? Okay ba yun sa'yo? Ayan. So, safe ka naman doon. Na-recognize po natin yung effort po nung tatay na ilapit ho sa tamang ahensya. Hindi ho niya din tinolerate yung pagsasama ho ng dalawang bata. So, isang indication din ho yun na siya ay willing talaga makipag-cooperate din. Pagkatapos maidulog ni Joel ang sitwasyon sa mga kinauukulan, agad niyang tinawagan ng pamilya ni Sarah para ipalam ang desisyon ng mga social worker. Pero, hindi raw nila ito matatanggap. April 4, bumiyahe mula Agdangan, Quezon ang pamilya ni Sarah para puntahan siya sa opisina ng CSWDO. Pero mukhang magkakagirian at mas magkakagulo pa yata. Si Sarah, naiyak lang nang makita ang kanyang mga magulang. Bahagi rin daw ng investigasyon ng mga social worker ang alamin kung legal ang pag-ampo ng mag-asawa kay Sarah. Pero dahil mas matimbang daw ang paratang ni Sarah tungkol sa amain, nananatili ang kanilang desisyon na hindi muna ibalik si Sarah sa kanila. Nabanggit po ng bata na siya po ay napunta dun sa kanyang adoptive parent nung siya ay bata pa. So, kailangan ho nating alamin yon kung talagang naging legal ho yung proseso ng pag-aampon po sa kanya. But still, dahil nga po may disclosures ng pang-abuso, meron pong gagawin yung social worker po nila doon na assessment po sa kanila. And then, sa ganung scenario po, hindi po safe pa na ibalik dahil po siya ay may ganung disclosure. Nang makausap ng resibo, ang amain ni Sarah, itinanggi niya ang mga paratang ng dalagita sa kanya. Meron kasi aligasyon na yung bata na di umano, merong mga, alam niyo naman ho siguro yun, yung aligasyon ng bata. O kaya ho sila umalis dahil daw may nangyaring hindi maganda. Totoo ba yun? Hindi po totoo yun. Kahit kailan po, di ko kayang gawin yun sa anak ko. Di nga ako minsan nahawak sa katawan. Ay, nasulsulan ko yun kasi wala pong ginawa. Pero napapagalitan po namin. Kaya pinapayuan ko nga po. Pero sa ganun yung kung ano man ang ginawa ko doon, wala talaga. Batid naman daw ni Kevin na mali ang ginawa niyang pagtanan kay Sarah. Pero ginawa lang daw niya ito para sa kaligtasan ng nobya. Alam ko naman po talagang mali ang ginawa ko. Pero para sa kanya na malayo siya, okay naman po. Pero sabi mo, mali rin. Bakit naman? Kasi mali po talagang parehas po kami minor Ulitin ko lang, ba't mo yan ginawa? Para po layo sa kanila, para maging ligtas. Para naman kay Sarah, handa raw siyang manirahan sa shelter, lalo na't para naman daw ito sa kanyang kapakanan. Ano ang masasabi mo na ikaw ay nasa shelter ngayon? Kamusta ang buhay mo? Malungkot po at hindi po ako sanay ng ganun yung pamumuhay ko po. Bagong pakikisama na naman po. Parang naman po sa kapakanan naman po namin dalawa. Naintindihan ko naman po yung sitwasyon at